Tila gumuho ang mundo ni Rhea nang sumakabilang buhay ang kanyang mister. Inatake kasi ito sa sakit sa puso. Mahirap man, pero tinataga niya ang kanyang loob. Nang maisaayos na ang burol nito, sunod-sunod ang pagdating ng mga nakikiramay. "Rhea, nakikiramay kami," malungkot na sabi ng kapitbahay na si Mercy. "Salamat," matamlay na tugon ni Rhea. "Rhea, lakasan mo ang loob mo. Kailangan ka pa ng mga anak mo," paalala ni Mercy. Mapakla ng ngiti lang ang isinagot ni Rhea. "Paano na pala kayo ni Aaron ngayon? Anong balak mo?" Tanong pa ng kapitbahay. "Hindi ko alam eh. Ang pera kasing naipon namin ay kulang pa sa mga ginastos dito sa burol. Pinoproblema ko pa nga ang pagpapalibing ni Luis." Mangiyak-ngiyak na sabi ni Rhea. "Magdasal ka lang. May awa ang Diyos. Hindi kanya pababayaan lalo na si Aaron. Sigurado rin ako nagagabayan kayo ni Luis. Mayroon na kayong anghel sa langit," sabi pa ni Mercy. "Sana nga," tugon ni Rhea sa kabinalingan ang kabaong ng mister. Maya-maya, inasikaso niya na ang ibang mga bisita. Sa kabutihang palad, nakatanggap siya ng donasyon mula sa munisipyo kaya naipalibing niya ang kanyang asawa. Simula noon, naiwan na kay Rhea ang obligasyon sa anak na si Aaron. Mahirap man, ngunit kailangan niyang kayanin. Nagtinda siya ng mga gulay sa kalsada upang matustusan ang mga pangangailangan ng anak. Isang araw, habang nagwawalis ng sahig ay nilapitan siya ng kanyang anak. "Nay, kailangan ko po ng 500 pesos para po sa project namin sa paaralan. May bibilhin po ako ng mga materials at magpapaprint po ako ng maraming pictures," sabi pa ni Aaron. Tumingin si Rhea sa kanyang pitaka. Tanging 20 pesos lang ang laman noon. "Anak, kailangan na ba agad yon?" tanong niya rito. "Opo, Nay. Sa isang araw na po kasi yun ipapasa kaya kailangan ko na pong umpisa ng paggawa nun," sagot naman ng bata. "Pasensya na anak pero wala akong maibibigay sa'yo. Mahina kasi ang kita kanina at nagbabawas din ako ng mga utang natin sa tindahan," paliwanag ni Rhea. Sumimangot ang mukha ni Aaron. "Pero babagsak po ang grades ko kapag hindi ako nakapagpasa ng project." "Anak, pasensya ka na talaga." Hinilot ni Rhea ang sentido. "Di bale, gagawa ako ng paraan." "Sige po, Nay. Sana nga po magkapera ka bukas. Kailangan ko pong makahabol sa deadline ng project." "Oo, sisiguraduhin ko yon," sabi ni Rhea, sabay haplos sa pisngi ng anak. Kinabukasan, nilibot ni Rhea ang buong barangay upang maglako ng paninda. Subalit kaunti lamang ang bumili sa kanya. Ni hindi nga umabot ng 100 piso ang kinita niya nung araw na yon. Bumagsak ang kanyang balikat. Hindi niya na alam kung anong gagawin hanggang sa sumagi sa isip niya ang pinsang si Letty. Batid niya na masungit ito pero naglakas loob pa rin siyang pumunta sa bahay nito. Nang makarating, nag-doorbell si Rhea. Agad namang bumukas ang gate at nakita niya ang kanyang pinsan. "Magandang gabi, Letty," pagbati niya rito. Imbis na ngumiti, nagsalubong ang mga kilay ni Letty. "Oh, Rhea, bakit nandito ka na naman?" "Letty, kakapalan ko ng mukha ko. Baka pwede akong makahiram ng pera sa'yo. Kahit 500 piso lang. Pangbaon at pang project lang ni Aaron," pakiusap pa ni Rhea. "Rhea, baka nakakalimutan mo na may utang ka pa sa akin. Ang sabi mo, sa Lunes mo babayaran. Aba, 2 linggo lang nakakalipas pero wala pa rin." Buliyaw ni Letty. "Pasensya ka na talaga. Sa susunod ko na lang yung babayaran. Sa ngayon, baka pwede muna akong makahiram ulit. Kahit yung pang-project lang ni Aaron," nakayukong sabi ni Rhea. "Ay nako Rhea, tigilan mo ako sa mga pangako mo. May anak din ako. Hindi ako nagtatrabaho para sustentuhan ng ibang tao. Umalis ka na nga. Nakakasira ka lang ng gabi." Pagtataboy ni Letty sa kanya. Sa kabila nun, hindi pa rin sumuko si Rhea. Nilunok niya na ang kanyang pride at lumuhod sa harap ng kanyang pinsan. "Letty, nagmamakaawa ko sa'yo. Kahit para na lang kay Aaron," saad niya rito. "Wala nga ako maipapahiram. Doon ka na, umalis ka na," bulyaw sa kanya ni Letty. Labis na nagmamakaawa si Rhea ngunit hindi talaga siya pinagbigyan ng pinsan, kaya umalis na lang siya. Habang naglalakad, walang tigil sa pagpatak ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung saan kukunin ang perang hinihingi ni Aaron. Nang makauwi siya, napansin ni Aaron na namumugto ang mga mata niya. "Nay, bakit po namumula ang mga mata mo?"
Umiyak ka po ba? Pang-uusisa pa nito. Hindi anak. Inaantok lang ako kaya namula ang mga mata ko. Pagsisinungaling ni Rhea. Hindi niya alam kung naniwala ba si Aaron, pero agad naman itong bumalik sa paggawa ng takdang aralin. Samantala, tinitigan ni Rhea ang kanyang anak habang nag-aaral ito. Naiiyak siya, ngunit pinigilan niya yon. Kitang-kita niya kung gaano kasipag sa pag-aaral si Aaron, kaya naman napakasakit para sa kanya kapag hindi niya naibibigay ang mga pangangailangan nito. Maya-maya'y naghain na siya ng hapunan. Pagkatapos kumain, niyaya niya ng matulog ang anak. Mabigat pa rin ang loob niya, pero idinian niya na lang yun sa dasal. Panginoon, tulungan mo po ako. Bigyan mo po ako ng lakas. Kailangan pa po ako ng anak ko. Tulungan mo po akong maibigay ang lahat ng kailangan niya. Napakabait po ni Aaron. Sana pagpalain niyo po siya. Dasal ni Rhea habang tinititigan ang kanyang anak. Tumingin si Aaron sa kanya't ngumiti. Unti-unti namang gumaan ang pakiramdam niya. Ang ngiti ng kanyang anak ang nagpapasigla at nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Patuloy na nagsikap sa pagtatrabaho si Rhea. Lahat ng marangal na trabahong iaalok sa kanya, tinatanggap niya. Hindi niya alintana kahit nakakarinig siya ng panghuhusga mula sa ibang tao. Isang araw, dinalaw siya ng kapitbahay na si Aling Beth. Agad naman niya itong inasikaso. Rhea, baka gusto mong mamasukan bilang kasambahay. Diyan lang sa malaking bahay sa kanto. Sa Pamilya Cruz, lilipat na kasi ako kaya hindi na ako makakapaglabas sa kanila. Pinapahanap nila ako ng magiging kapalit ko. Alok ng ginang. Sige Aling Beth, payag ako. Kailangan ko talaga ng dagdag na mapagkakakitaan ngayon. Masiglang sagot ni Rhea. Sipagan mo ha, mabait ang pamilya nila at galante. Kapag nakita nila na maayos kang magtrabaho, bibigyan ka nila ng malaking sweldo. Saad pa ni Aling Beth. Oo, Aling Beth, sisipagan ko ang pagtatrabaho. Natutuwang sabi ni Rhea. Bukas, sasamahan kita ron para maipakilala kita. Sige po, maraming salamat dahil sinabi mo sa akin ang tungkol doon. Sus, wala yun. O siya, mauna na ako may pupuntahan pa ako. Paalam ni Aling Beth. Sige, mag-ingat ka. Sabi naman ni Rhea, hinatid niya palabas ng pinto ang babae. Labis ang nararamdaman niyang tuwa. Agad niyang pinuntahan si Aaron upang ipaalam ang magandang balita. Anak, may sasabihin ako sa'yo. Sabik na sabi ni Rhea. Ano po yun ay? Tanong naman ni Aaron. May inalok na trabaho sa akin si Aling Beth. Labandera dyan sa malaking bahay sa kanto. Cruz daw ang apelyido ng pamilya. Magkakaroon na tayo ng dagdag kita para sa pag-aaral mo anak. Magiliw na sabi ni Rhea. Pero hindi ka po ba may hirapan doon ay? Mababait po kaya sila? Nag-aalalang tanong ng bata. Hindi naman anak, mababait at galante daw sila. At saka, ayos lang sa akin kahit mahirapan ako. Lahat naman ay gagawin ko para sa'yo. Nakangiting sabi ni Rhea. Maraming salamat po, Nay. Pangako, mag-aaral po ako ng mabuti para magkaroon ako ng magandang trabaho. Kapag nangyari yun, ako nang bahala sa'yo at magiging buhay reyna ka na. Saad pa ni Aaron. Anak, hindi naman kailangan. Kaya kita pinag-aaral ay para sa kinabukasan mo. Ang pag-aaral mo ang magiging panangga mo sa buhay upang hindi ka apihin ng ibang tao. Ayoko maranasan mo ang mga dinanas ko. Pahayag pa ni Rhea. Opo, Nay, pero yun po kasi talagang gusto kong gawin. Ang tulungan ka. Tugon ni Aaron. Tila hinaplos ang puso ni Rhea. Maraming salamat pero wag mo munang isipin yon. Sa ngayon, pag-aaral lang muna ang intindihin mo. Opo, Nay. Tugon naman ni Aaron. Kinabukasan, nagpunta na si Rhea at Aling Beth sa bahay ng Pamilya Cruz. Magandang araw po ma'am, siya po si Rhea. Siya po yung sinasabi ko sa iyo na papalit sa akin. Pakilala ni Aling Beth. Magandang araw sa inyong dalawa. Ako si Mrs. Cruz. Pakilala ng ginang. Tinitigan ito mula ulo hanggang paa si Rhea. Mukha namang mabait. At si Beth pa ang nagrekomenda sa iyo. Sige, tinatanggap na kita. Pwede ka na bang magsimula bukas? Opo ma'am, nagmamadaling sagot na Rhea. Mabuti kung ganon, bukas na natin pag-usapan ang magiging sweldo mo. Papapirmahin din kita ng employment contract. Pumunta ka rito bago sumapit ang 6:00 ng umaga. Sabi pa ni Mrs. Cruz. Opo ma'am, maaga akong darating bukas. Magiliw na tugon ni Rhea. Saglit pa siyang nakipag-usap sa ginang hanggang sa nagpaalam na siya rito.
Tuluyan na ngang nagtrabaho si Rhea sa pamilya ni Mrs. Cruz. Natuwa naman ang mga ito sa kanyang serbisyo. Isang araw, habang naglalabas siya, nilapitan siya ni Mrs. Cruz. Rhea, may anak kang lalaki, di ba? Tanong nito. Opo, ma'am. Sagot na Rhea. Ilang taon na siya? Muling tanong ni Mrs. Cruz. 14 po, ma'am. Hindi na pala sila nagkakalayo ng edad ng anak kong lalaki. Marami rito mga damit na hindi na niya ginagamit. Baka magustuhan ng anak mo. Ibigay mo na lang ang mga ito sa kanya. Pahayag ni Mrs. Cruz sabay abot ng mga paper bags na puro damit. Naku ma'am, ang gaganda naman po ng mga ito. Mukha pong hindi pa nagamit. Sabi ni Rhea habang binubulat-lat ang mga damit. Oo, karamihan talaga sa mga yan hindi niya pa nagamit. Ang iba naman, 1 o 2 beses niya lang naisuot. Iniwan niya ang mga yan nung lumuwas siya papunta sa Maynila para mag-aral. Dagdag pa ng ginang. Maraming salamat po ma'am. Matutuwa po ang anak ko sa mga ito. Ngayon lang po siya makakapagsuot ng mga ganito kagagarang damit. Sabi ni Rhea. Wala yon, siya nga pala magbalot ka na ng ulam sa kusina. Dalhan mo ang anak mo. Mula ngayon, lagi mo na siyang uuwian ng ulam. Pagmamagandang loob pa ni Mrs. Cruz. Sige po, salamat po. Malaki po ang matitipid namin ito sa araw-araw. Pasasalamat ni Rhea. Walang anuman. Pagkatapos mo maglaba, kumain ka na rin. Sabi pa nito. Sige po. Nakangiting sagot ni Rhea. Dahil sa kasipagan ni Rhea ay nagtagal siya sa kanyang amo. Mas lalo pa siyang nagpursige hanggang sa lumipas ang mga taon. At nakapagtapos na ng pag-aaral ang kanyang anak. Binata na rin ito. Nang matanggap nito ang diploma, agad naman itong nakapaghanap ng trabaho. Isang hapon, kauuwi lang ng kanyang anak. Mukhang pagod ito galing sa pag-a-apply, kaya binigyan niya ito ng malamig na tubig. Nay, may trabaho na po ako. Sa Lunes na po ako magsisimula. Masayang balita ni Aaron. Umaliwalas naman ang mukha ni Rhea. Salamat sa Diyos. Masaya ako para sa iyo, anak. Sa wakas, matutulungan na po kita. Hindi ka na po mahihirapan sa pagtatrabaho. Pwede ka na pong tumigil sa paglalabada pag nagkataon. Sabi pa ni Aaron. Salamat anak. Sumasakit na rin kasi ang katawan ko. Tumatanda na ako at hindi ko na kayang mabibigat na trabaho. Sambit ni Rhea. Wala po yun. Magiliw naman na sabi ng kanyang anak. Simula noon, unti-unti nang nagiging magaan ang buhay ni Rhea. Palagi siyang binibigyan ng pera ng kanyang anak. Kapag umuuwi ito, may dala rin itong pasalubong para sa kanya. Tila nagbunga ang pagtsatsaga niya dahil hindi na siya gaanong nahihirapan. Subalit hindi niya akalain na mabilis palang magbabago ang lahat. Isang araw, umuwi si Aaron na may kasamang babae. Nagtaka siya dahil ngayon niya lang ito nakita. May kasama rin ito na batang lalaki. Nay, siya po si Jane. Girlfriend ko po. Sabi ni Aaron. Ito naman po si Carlos. Anak siya ni Jane sa dati niyang boyfriend. Bahagyang nagulat si Rhea, pero malugod pa rin niyang tinanggap ang mga bisita. Magandang gabi po. Pagbati ni Jane. Magandang gabi din, iha. Sabi naman ni Rhea. Maya-maya, inalok niyang kumain ng babae, pati na rin ang anak nito. Naging maayos naman ang lahat nung gabi na yon, hanggang sa nagpaalam ng mag-ina. Kailangan na raw umuwi ng mga ito. Nang makaalis ng bisita, kinausap ni Rhea ang kanyang anak. Anak, wag mo sana itong mamasamain. Wala akong problema kung may anak ng babaeng natipuhan mo. Gusto ko lang paalalahanan ka na hindi biro ang sitwasyon na pinasok mo. Malaking responsibilidad yon. Sambit ni Rhea. Nay, mahal ko po si Jane at handa ako sa sitwasyon na pinasok ko. Kaya kong maging ama para kay Carlos. Tugon naman ni Aaron. Mabuti kung ganun anak. Nagpapaalala lang naman ako. Ngiti lang naman ang isinagot ni Aaron. Sinuportahan ni Rhea ang relasyon ng kanyang anak kay Jane. Sa tuwing dumadalaw ito ay pinapakitunguhan niya ng maayos. Hindi nagtagal, tumira na rin ito sa kanilang bahay kasamang anak nito. Simula noon, palagi na siyang naiiwan sa bahay kasama si Jane at Carlos. Madalas namang nasa trabaho si Aaron at hating gabi na kung umuwi. Isang gabi, habang nanonood ng telebisyon, bumukas ang pinto. Pumasok mula roon si Aaron kaya sinalubong niya ito. Anak, nakauwi ka na pala. Kumain ka na ba? Magiliw na tanong niya rito. Mamaya na po ako kakain. Nasaan nga po pala si Jane at Carlos? Tanong ni Aaron. Kanina pa sila natutulog. Tumango naman ito.
Nay, kakausapin nga po pala kita. Tungkol saan anak? Nagtatakang tanong ni Rhea. Nagkausap po kami ni Jane. Napagdesisyon na namin na siya na ang hahawak sa sweldo ko. Kapag may kailangan ka po ay humingi ka na lang sa kanya. Pasensya na, Nay. Sapat lang ang sinasahod ko sa pangangailangan nila Jane at Carlos. Kaya hindi muna kita mabibigyan ng allowance. Nagulat si Rhea pero hindi niya yung pinahalata. Sige anak, ayos lang yon. Salamat po sa pag-unawa, Nay. Aakyat lang po ako sa kwarto. Saad ni Aaron, yun lang at tumalikod na ito. Nang naiwang mag-isa, parang may bumara sa lalamunan ni Rhea. Subalit batid niya na wala siyang karapatang diktahan ng anak niya, kaya narespeto niya ang nais nito. Isang umaga, katatapos lang niyang magluto ng agahan. Kinatok niya sa kwarto sila Jane at Carlos upang yayaing kumain. Jane, Carlos, kakain na, nakapaghain na ako. Sabi niya, patuloy siya sa pagkatok hanggang sa bumukas ang pinto. Nandyan na, kung makakatok ka parang wala nang bukas. Nagulat si Rhea sa naging asal ni Jane, ngunit inisip na lang niya na baka masama lang ang gising nito. Lumabas na ito sa kwarto at sinabayan siyang kumain, ngunit hindi man lang siya kinibo ng babae. Maging si Carlos, malamig din ang pakikitungo sa kanya. Nang matapos silang kumain, agad na tumayo sila Jane at Carlos. Muling nagkulong sa kwarto ang dalawa. Nanonood lang ng TV. Naiwan namang mag-isa si Rhea. Siya lang ang nagligpit at naghugas ng mga pinagkainan nila. Bagamat nagtataka, inunawa niya na lang ang mga ito. Patuloy na naging ganoon ang sitwasyon. Palaging siyang kumikilo sa bahay at ni minsan, hindi siya tinulungan ni Jane at Carlos. Walang pakialam ang mga ito kahit nakikitang nahihirapan na siya. Tila nakahanap ng katulong ang mga ito sa katauhan niya. Isang beses, katatapos lang niyang maglinis ng bahay. Kumakalam na ang kanyang sikmura kaya kumuha siya ng plato. Nang akmang sasandok ng pagkain, laking gulat niya dahil ubos na ang kanin at ulam. Maya-maya, napansin niyang dumating si Jane. Jane, may natira pa bang pagkain? Nagugutom kasi ako eh. Nanghihinang sabi niya rito. Bahagyang natawa si Jane. Wala na. Kung gusto mo, kainin mo yung mga tinik na tira namin. Mataray na sagot nito. Napakunot ang noon ni Rhea. Bakit ka ganyan magsalita? Ganyan ba talagang ugali mo? Hindi ka pala mabait? Sambit niya. Wala akong pakialam sa opinyon mo. Ang mahalaga, mahal ako ni Aaron at ako ang palagi niyang pinapakinggan. Saad ni Jane habang nakataas ang isang kilay. Isusumbong kita kay Aaron. Kailangan niyang malaman ang totoong kulay mo. Mariing sabi ni Rhea. Di magsumbong ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Alam ko namang hindi siya maniniwala sa'yo. Kung tutuusin, dapat nga paaalisin ka niya rito. Pabigat ka lang dito. Sabi pa ni Jane. Tila umusok ang ilong ni Rhea dahil sa narinig. Bastos ka? Baka nakakalimutan mong mas matanda ako sa'yo. At ako ang nanay ni Aaron. Hindi pa nga kayo kasal pero ganyan ka nang umasta. Hindi nga kami kasal, pero kung kinakasama niya at palagi siyang nakikinig sa akin. Sabi pa ni Jane. Napabuntong hininga na lang si Rhea. Batid niya na walang saysay kung patuloy siyang makikipagtalo kay Jane, kaya tumalikod na lang siya. Kinagabihan, nakauwi na si Aaron galing trabaho. May dala itong pagkain kaya pinagsaluhan nila yon. Habang kumakain, binalingan siya ni Aaron. Nay, ayos ka lang po ba? Bakit ka po namumutla? Nag-aalalang tanong nito. Ayos lang ako anak, pagod lang ako. Sagot ni Rhea. Nako, ipahinga mo yan ay. Baka pinapagod mo ang sarili mo sa gawaing bahay. Sabi ko naman kasi sa'yo, Nay. Tulungan kitang magluto pero ayaw mong magpatulong. Sabat naman ni Jane. Natulala naman si Rhea dahil sa pagsisinungaling ni Jane. Kung tutuusin, maghapon lang naman itong nagkulong sa kwarto. At ni minsan, hindi siya inalok ng tulong. Nay, hayaan mong tulungan ka ni Jane sa mga ibang gawain para hindi ka masyadong mapagod. Sabi ni Aaron na punong-puno ng pag-aalala. Sige anak. Yun na lang ang naging tugon ni Rhea. Ayaw niya nang magkaroon pa ng diskusyon, kaya hinayaan niya na lang ito. Kinabukasan, nilapitan ni Rhea si Jane. Jane, pupunta ako ng bayan ngayon. Gusto mo bang sumama? Tanong niya rito. Pumunta ka kung gusto mo. Sambit ni Jane. Hindi man lang nito binalingan ng kausap dahil abala ito sa paglilinis ng kuko sa kamay. Hoy, tanda, umalis ka na. Huwag mo kakalimutang bumili ng ice cream para sa akin ha. Sabi naman ni Carlos, namana nito ang ugali ng ina.
Ay, bata ka. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong gumalang. Di ba sinabi ko gumamit ka ng po at opo kapag may kausap kang matanda? Sabi naman ni Rhea. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Jane. Hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi. Agad siyang itinulak nito, kaya napaupo siya sa sahig. Aray, bakit mo ako itinulak? Ang sakit tuloy ng binti ko. Saan ni Rhea? Masama kasi ang bagsak niya. Wala akong pakialam. Huwag mong pagsasalita ng ganun ng anak ko. Buliyaw pa ni Jane. Dinidisiplina ko lang naman siya. Wala naman akong sinabing masama. Giit ni Rhea. Ako ang bahalang magdisiplina sa anak ko. Huwag mo rin siyang pilitin kung ayaw kanyang galangin. Sigaw ni Jane. Yun lang at tumalikod na ito. Sinundan naman ito ni Carlos. Bumigat ang loob ni Rhea. Palagi niyang pinapalagpas ang magaspang na ugali ni Jane at ng anak nito. Subalit, naubos na ang pasensya niya. Kinabukasan, pagka-uwi ni Aaron galing trabaho, nilapitan niya ito. Mabuti na lamang at umalis si Jane ng gabing yon upang makipagkita sa mga kaibigan nito. Isinama nito si Carlos. Anak, pwede ba kitang makausap? Sambit ni Rhea. Opo, Nay. Opo, Nay. Tungkol po saan? Tanong naman ni Aaron. Si Jane kasi kahapon, anak. Niyaya ko siyang pumunta sa bayan para magkaroon kami ng pagkakataon na maging malapit sa isa't isa. Pero, kakaibang naging sagot niya. Tinarayan niya ako. Tinulak niya rin ako kaya napaupo ako sa sahig. Panimulang kwento ni Rhea. Sigurado ka po ba riyan, Nay? Nagtatakang sabi naman ni Aaron. Oo naman. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Sabi ni Rhea. Parang imposible po kasi. Napakabait ni Jane. Baka naman po sinasabi niyo lang yan dahil ayaw niyo sa kanya. Sambit naman ni Aaron. Tila may bumara sa lalamunan ni Rhea. Totoo ang sinasabi ko, anak. Pero kung ayaw mong maniwala, hindi naman kita pipilitin. O siya, magpahinga ka na. Alam kong pagod ka galing sa trabaho. Sige, Nay. Matulog ka na rin po. Sabi na lang ni Aaron. Pagtango na lamang ang naging tugon ni Rhea at pinanood niyang pumasok sa kwarto ang kanyang anak. Nang maiwang mag-isa, tumulo na ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya, binabaliwala na siya ng kanyang anak. Kinabukasan, habang naglalabas si Rhea, nagulat siya nang hagisan siya ni Jane ng kumpol na labahan. Laban mo ang mga yan? Kailangan mabango ang mga yan. Mariing utos ni Jane. Sige, sagot ni Rhea. Sinunod niya na lang ang sinabi nito upang hindi na uminit ang ulo. Ilang beses pang naulit ang pangmamaltrato sa kanya ni Jane. Hindi nagtagal, sinasaktan na rin siya nito. Isang tanghali, muli siyang inubusan ng ulam ng mag-ina. Pumasok na lang siya sa kwarto para itulog ang nararamdamang gutom. Ngunit bigla siyang nadulas. May tapon pala ng tubig sa kanyang dinaanan. Hindi niya na yun napansin dahil sa pagkahilo. Aray, tulungan niyo ako! Sigaw ni Rhea. Nakita siya ng mag-ina, ngunit hindi siya tinulungan ng mga ito. Labis pa siyang pinagtawanan ni Carlos. Lampa ka talagang matanda ka. Pangaasar ng bata. Bumangon ka riyan, huwag kang mag-inarte. Sabi naman ni Jane. Kahit nang hihina ay pilit na tumayo si Rhea. Paika-ika siyang naglakad patungo sa kanyang kwarto. Habang naroon, naririnig niyang humahagikik ang mag-ina. Very good, anak! Narinig niyang sabi ni Jane sa anak nitong si Carlos. Sinadya pala ng mag-ina na basain ang daan papunta sa kwarto niya. Napaka walang hiya talaga ng Jane na yon. Dinamay niya pang bata sa kasamaan niya. Gigil na sabi ni Rhea sa kanyang isip. Punong-puno na si Rhea sa mag-ina. Natatakot na rin siya para sa kanyang kaligtasan. Ngunit wala naman siyang matatakbuhan dahil hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang anak. Isang gabi, nag-impake siya ng mga gamit at palihim na umalis ng bahay na yon. Hindi man lang siya nagpaalam kay Aaron, masama kasi ang loob niya rito. Sinubukan niyang pumunta sa mga kaibigan niya, subalit hindi siya natulungan ng mga ito. Tulad niya'y mahirap din naman ang buhay ng mga ito at maliit lang ang bahay, walang espasyo para sa kanya. Nagpalaboy-laboy na lang siya sa daan at tanging pamamalimos ang ikinabuhay ni Rhea. Sa bangketa rin siya natutulog tuwing gabi. Isang araw, habang nakatayo sa gilid ng kalsada, may nakita siyang isang nanay. Kasama nito ang anak na lalaki. Pinagmasdan niyang mga ito hanggang sa naalala niya si Aaron. Dahan-dahan lang anak, nagkalat na sa mukha mong ice cream, sabi ng nanay sa bata. Oo po, Nay, sambit naman ang bata.
na patuloy sa paglalakad. Nang makaalis ang mag-ina, biglang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa naging sitwasyon niya. Noon, halos hindi mahiwalay sa kanyang braso ang anak niya. Ngunit ngayon, hindi na ni Aaron nakikita ang kanyang halaga. Lumipas ang ilang linggo, isang beses, habang namamalimos ay nakasalubong niya ang kapitbahay na si Mercy. Nagulat ito nang makita ang kalagayan niya. "Ria? Ikaw na ba yan?" Nag-aalalang tanong nito. "Magandang araw, Mercy," nahihiyang sabi ni Ria. "Magandang araw din, pero bakit nandito ka at bakit ganyan ang itsura mo?" "Lumayas na ako sa amin, Mercy," nahihiyang pag-amin ni Ria. "Ha? Bakit naman?" tanong ni Mercy. "Hindi ko na kayang mga ginagawa sa akin ng kinakasama ni Aaron. Palala na ng palala, minabuti kong umalis para sa kaligtasan ko." Mahinang paliwanag ni Ria. "Napakasama naman ng babaeng yon. Teka, bakit hindi ka magsumbong kay Aaron?" "Ginawa ko na yon, pero para namang hindi naniniwala ang anak ko. Akala niya ay nag-iimbento lang ako ng kwento. Parang nabulag na sa pag-ibig ang anak ko." Mahinang sagot ni Ria. "Ano? Hindi siya naniniwala sa'yo. Ikaw ang nanay niya. Ikaw ang nagpalaki sa kanya." Nabibiglang sabi ni Mercy. "Hindi ko nga alam kung paano niya ako natitiis. Parang baliwala na ako sa kanya. Porket malaki na siya, kinakalimutan niya na ako." Lumuluhang sabi ni Ria. Baka sa mukha niya ang matinding hinagpis. "Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Kakausapin ko si Aaron. Ipapaintindi ko sa kanyang kalagayan mo," sabi pa ni Mercy. "Salamat ha. Sana nga maniwala siya sa'yo. Tuluyan na kasing nalaso ni Jane ang isip niya," sambit ni Ria. "Titiyakin ko na magkakais kayong mag-ina," sabi ni Mercy sabay pisil sa kanyang balikat. "Magdalang anghel ka sana. Kapag nakita mo si Aaron, sabihin mo sa kanya na dito niya ako pwedeng hanapin. Hihintayin ko siya rito." "Oo, pangako yan," sambit ni Mercy. Maya-maya lang ay nagpaalam na ito. Umasa si Ria na pupuntahan siya ng kanyang anak. Ilang linggo siya naghintay pero hindi pa rin ito nagpaparamdam sa kanya. Hanggang sa nawala na siya ng pag-asa. Mukhang wala na talaga itong pakialam. Totoo nga ang kasabihan na hindi kayang tiisin ng magulang ang anak. Pero ang anak, kayang tiisin ang magulang. Masakit man pero kailangan niya yung tanggapin. Ang mahalaga, nagampanan niyang obligasyon bilang magulang sa kanyang anak. At nauunawaan niya kung ayaw siya nitong alagaan. Isang araw, namamali mo sa parke si Ria. Maya-maya, nakarinig siya ng pamilyar na boses. Nang lumingon, nakita niya si Aaron. "Nay!" sigaw nito habang tumatakbo patungo sa kinatatayuan niya. Agad namang umaliwalas ang mukha ni Ria. "Aaron? Anak, nandito ka na," naluluhang sabi niya. "Opo, Nay, mag-usap po tayo. Hindi ka dapat nandito sa kalsada. Baka mapahama ka rito." "Anak, kung pipilitin mo kong umuwi at makisama ulit sa nobya mo, wag na. Mas ligtas pa ako rito sa kalsada kaysa sa bahay," mariing sabi ni Ria. "Nay, hindi po. Nakipaghiwalay na po ako kay Jane. Pinaalis ko na rin po siya at ang anak niya sa bahay," pahayag ni Aaron. Nanlaki ang mga mata ni Ria. "Talaga, anak? Hindi ka nagbibiro?" tanong niya rito. "Opo, unti-unti ko kasing nakita ang totoong kulay niya. Hindi pala totoo ang kabutihang ipinapakita niya sa akin. Nalaman ko rin na hindi niya ako totoong mahal. At nakikipagkita pa rin siya sa ama ni Carlos. Pera lang ang gusto niya sa akin." Pagkakwento ni Aaron, unti-unting dumilim ang mukha nito. Nasaktan naman si Ria para sa kanyang anak. "Napakasama ni Jane. Manloloko siya." "Opo, pero wag na po natin siyang isipin. Kung tutuusin, wala naman na po akong pakialam sa kanya." "Tama yan, anak. Kalimutan mo na siya," pagsang-ayon ni Ria. "Patawad po, Nay. Hindi ako agad naniwala sa inyo. Handa po akong gawin ang lahat para lang mapatawad nyo. Kung gusto mo, luluhod pa ako rito sa harap mo," saad ni Aaron. Akmang luluhod na nga ito. Mabilis namang lumambot ang puso ni Ria para sa anak. "Tumayo ka na riyan, anak. Huwag ka na umiyak. Masaya akong nagising ka na sa katotohanan. Sapat na sa akin yon. Ayokong parusahan mo pang sarili mo," sambit ni Ria. Inalalaya niyang tumayo ang anak. "Pasensya na po talaga, Nay. Nagkamali po ako.
Ikaw ang nanay ko kaya dapat mas naniwala ako sa'yo, hindi sa ibang tao. Humahagulgol na sabi nito. Huwag mo nang isipin yun, anak. Nabulag ka lang ng pagmamahal mo para kay Jane at inabuso niya naman ang kabaitan mo. Pahayag na Rhea, sabay tapik sa balikat ng anak. Sobra po akong nagsisisi at nagagalit ako sa sarili ko dahil hinayaan kong saktan ka ni Jane at ni Carlos. Hindi mo lang kita na ipagtanggol sa kanila. Tahan na, anak. Hayaan mo na yon. Ang mahalaga wala na si Jane sa buhay mo. Pwede ka pang magsimula ulit. Nandito naman ako. Hindi kita pababayaan. Nakangiting sabi ni Rhea. Salamat po, Nay. Sisiguraduhin ko na hindi na ito mauulit. Hindi ko na po hahayaan na saktan ka ng kahit na sino. Babawi po ako sa'yo. Tsaka tutuparin ko na po ang lahat ng pangako ko. Salamat, anak. Nakangiting sabi ni Rhea. Maging siya'y naging emosyonal dahil sa labis na kagalakan. Maya-maya, umuwi na silang mag-ina sa kanilang bahay. Nang makarating, agad siyang inasikaso ni Aaron. Inihanda nito ang kanyang bihisan at nagluto ito ng pagkain para sa kanya. Simula noon, bumalik ang dati nilang samahan. Muli kasing malambing at mapagmahal ang kanyang anak na si Aaron. Isang araw, umuwi si Aaron. May pasalubong itong tsokolate at bulaklak para sa kanya. Bigla naman siyang naluha dahil sa tuwa. Bakit ka umiiyak, Nay? Hindi po ba magandang bulaklak? Pagtataka ni Aaron. Maganda, anak. Naalala ko lang ang tatay mo. Pulang rosas din kasi ang madalas niyang ibigay sa akin nung nabubuhay pa. Napabuntong hininga naman sa Aaron. Bigla ko rin pong namiss si tatay. Sayang, saglit ko lang siyang nakasama. Kaunti lang po ang alaala ko sa kanya. Nang hihinayang nasabi nito. Oo nga, anak. Kaya lang ganun talaga ang buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo kukunin ng Diyos. Kaya dapat, araw-araw ay pinaparamdam natin sa mga taong mahalaga sa atin kung gaano natin sila kamahal. Hinimas naman ni Aaron ang likod ng ina. Salamat po, Nay. Alam ko na naging mahirap ang buhay mo simula nung nawala si tatay. Pero naging matatag ka pa rin. Hindi mo ako pinabayaan at ginawa mo ang lahat para hindi ko maramdaman na may kulang sa akin. Anak, lahat yon nakaya ko dahil sa tulong ng Diyos. Dasal lang ang naging panangga ko sa lahat ng hirap at sakit na pinagdaanan ko noon. Napakabuti ng Diyos, anak. Kaya lagi ka rin magdarasal. Hindi lang para humingi ng biyaya, kundi para rin magpasalamat. Opo, Nay. Lagi po akong nagdadasal. Lagi ko pong ipinagpapasalamat na ikaw ang naging nanay ko. At hinihiling ko sa kanya na patuloy ka pang palakasin para matagal pa tayong magkasama. Oo, anak. Hanggat kailangan mo ako, nandito ako para sa'yo. Umarko naman ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Aaron sabay yakap sa ina. Simula noon, mas lalo pang nagsipag si Aaron sa pagtatrabaho. Hanggang sa unti-unti nang na-promote, nakapag-ipon na ito at pinaayos ang kanilang bahay. Kahit hindi humihingi ng pera si Rhea, binibigyan siya nito ng allowance. Naging mabusisi na rin ito sa pagpili ng bagong nobya. Lumipas ang mga taon, maayos na ang kanilang bahay. Nakabili na rin ng sariling sasakyan si Aaron. Nagpatayo rin siya ng maliit na sari-sari store para naman hindi mainip ang kanyang ina sa buong maghapon. Nagkaroon na rin ng asawa si Aaron at sa kabutihang palad, mabait ang napangasawa nito. Nakasundo ni Rhea ang manugang. Bukod sa may maayos na trabaho ay hindi rin masamang ugali nito. Marunong gumalang sa kanya at sinasamahan pa siyang magpa-check up. Araw-araw, ipinagpapasalamat ni Rhea na sa dami ng hirap na kanyang pinagdaanan bilang single mom, nakita niyang nagbunga naman ang lahat ng yon. Kung dati, siya ang pumupunta sa bahay ng kamag-anak at kapitbahay para mangutang, ngayon, siya na ang takbuhan ng mga ito. Hindi naman siya mayaman, pero kahit papaano, masasabi niyang malaki na ang ipinagbago ng buhay niya at laking pasasalamat niya sa anak na si Aaron dahil tinupad nito ang pangako na hindi siya pababayaan. Responsibilidad ng mga magulang na mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang anak. Pero minsan talaga kahit gustuhin nila na maibigay ang lahat sa anak, hindi nangyayari dahil na rin sa iba't ibang problema at pagsubok na dumarating. Kaya nga nakagagawa sila ng mga desisyon kahit labag sa kanilang kalooban, tulad na lamang ng pangungutang at pagtatrabaho ng kung ano-ano para lang matustusan ang araw-araw na gastusin. Sa kabilang banda naman, hindi responsibilidad ng anak ang kanilang mga magulang. Pero naniniwala ako na ang isang mabuting anak na lumaki ng puno ng pagmamahal at pag-aaruga,
ay marunong tumanaw ng utang na loob, marunong ibalik ang pagmamahal at kailanman hindi matitiis na maging miserable ang buhay ng magulang na nagsakripisyo para siya ay magkaroon ng maayos na kinabukasan. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.